Pahina 51 on the spot free. Ang opisyal na namamahala sa pag-record ay talagang namangha, alam ng lahat na si Detective Kane ay may malalaking suso, ngunit sino ang nang-ahas na pag-usapan ito? Ni walang lakas ng loob na tingnan ito. This is good. This guy actually dare to insinuate that Detective Kane rely on his breasts to get to the top. At yung tipong walang pag-asa. Tama na. Snap. Ipinatong ni Taylor ang kanyang mga palad sa mesa, tumayo siya, biglang nanlamig ang kapaligiran sa buong silid, ang malambot niyang mukha ng itlog ng gansa ay kasing lamig ng yelo, ang titig sa kanyang mga mata ay halos sumibol ang galit na apoy, siya tinitigan si Nico at tinanong ang bawat salita, Nico, ano ang sinabi mo? Bahagyang itinaas ni Nico ang kanyang ulo at tumingin sa itaas sa isang 45 degrees anggulo, bumangon si Taylor sa galit, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang bounty ay nanginginig ng husto, tulad ng dalawang depth charge na nakasabit, nanginginig at handang sumabog. Mula sa anggulong ito, talagang kasiya siya sa mata, napakagandang eksena, dahil maraming taon nang nagmamahalan si Nico, ngunit hindi rin ito madalas makita. Ikaw, Moldite kang bastard, napakawalang hiya, hindi dapat maging mabuti. Nairita agad si Taylor at namula ang mukha, at nakita niya kung saang parte ng katawan niya ang pinagtuunan ng tingin ni Nico kahit lagi itong makapal ang balat. Si Taylor ay kinikilala bilang ang pinakamagandang babae sa departamento ng pulisya, ngunit ang kanyang maalab na personalidad at dumadagandong na mga aksyon, siya rin ay kinikilala bilang inang tigre sa departamento ng pulisya. Yung mga nakakakilala sa ugali niya, how dare they stare at her with such a gaze. Lalo na ang pagtitig sa kanyang boobs. Wala sa mga bilanggo na ng ahas na tingnan ito sa ganitong paraan na punta sa isang magandang lugar. Noong isang araw, sinipa niya ang isang malas na lalaki sa mga bola. This time, isa na namang walang hiyang tao na hindi marunong mabuhay. Bahagyang napabuntong hininga si Nico at sinabing, Madam Kane, napakalakas ng paghampas sa mesa, ang sakit ng mga palad mo ha. Huwag kang kumapit, mabuti pang kuskusin mo muna. Nanlamig ang buong katawan ni Taylor sa narinig. This is the time, talagang may puso pa ang walang hiya na bastos na ito sa biro ng matandang ina. Nico bastard, mukhang oras na talaga para tanungin ka ng maayos. Hindi ka mabuting tao na may walang hiyang mukha. Sabi mo kailangan mong panindigan ang dalawang security guard dahil binugbog sila ngayong gabi, pero napakalakas ng gang ni Dan at napakaraming thugs, dalawang security guards ang pinaninindigan mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Dapat mayroong ilang mga nakatagong motibo at sekreto dito. Sabi ni Taylor sa malamig na boses. Unti-unting lumungkot ang mukha ni Nico, may nakatagong invisible pressure sa diffuse, aniya, according to your meaning, Dan's gang no evil, sila ang nanguna sa pag-atake sa akin, sa huli, pero ako ang may kasalanan. Sa halip, mayroon akong motibo na hindi karapat-dapat. Paano ang grupo ni Dan? Inosente sila diba? Gaano karami ang alam ninyong mga pulis sa kanilang ginagawa? May pakialam ka pa ba? O alam mo ba ang tungkol dito at hinayaan ang mga biktima, tulad ng mga security guard na sinaktan nila sa pagganti at mga inosenteng estudyante, na patuloy na umusig? Tingnan mo ang sinasabi mo. Sabi ni Taylor sa malamig na boses. Bastos akong tao, wala akong masasabing elegante. Kung alam ko lang na ganito ang ugali mo sa pulis, dapat pinatay ko na si Dan at ang iba pa at inalis ko ito. Sabi ni Nico. Nagalit si Taylor at sinabing, labag ka talaga. At gusto mong bugbugin ang mga tao hanggang mamatay. Kahit may mali sila, pulis pa rin ang humawak. Talaga. Alam mo ba kung gaano karaming mga estudyante ang nangikil ng gang ni Dan mula sa Oxford University? Interesado sila lalo na sa mga mahihirap na mag-aaral na walang kapangyarihan, at bawat taon, sa panahon ng pagpaparehistro, sila ay nasa lugar ng Oxford University upang takutin at mangikil, at kung hindi sila sumunod, sila ay suntukin at sip-in, kontrolado ka ng pulis. Napakahirap para sa isang pamilyang hindi mayaman na tustusan ang isang estudyante sa kolehiyo. Minsan, bawat taon ay 10,000 dolyar ng mga bayarin sa pagpaparehistro, ay taunang ipon ng isang pamilya, o kailangan pang humiram ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan para ibigay sa bata na mangolekta ng matrikula. Gayunpaman, ang mga matrikula na ito ay kinukuha ng mga walang prinsipyong lalaki. Gaano kalaki ang pinsalang may dudulot nito sa mga mahihirap na estudyante? Maaaring masira ang kinabukasan ng isang estudyante at hindi direktang makasira ng pamilya. Lahat ng ito, nakayanan na ba ninyo ang mga pulis?
Ngayong tanghali, isang estudyante ang nakatagpo ng blackmail, at sinamantalan niya ang pagkakataong makatakas pabalik sa security room ng estudyante. Hinabol sila ng barkada ni Dan at nagbanta na ipapasa sa mga security guard namin ang lalaki. Sila ay naging mayabang at mayabang sa isang lawak na iniwan ko sa kanila ang buhay ng isang aso, na siyang pinakadakilang regalo sa kanila. Nagalit si Nico at pumalpak lang, sinigawan si Taylor. Natigilan si Taylor, at sa totoo lang, hindi niya talaga alam ang mga bagay na ito. Kahit na dati nang tumawag sa pulisya ang Oxford University, ngunit ang mga opisyal na ipinadala sa pulisya ay hindi mula sa kanya, ngunit ang departamento ng pulisya na responsable para sa lugar ng Oxford University. Taylor character kahit na marahas bilang apoy, ngunit ay isang mapang-uyam, pampubliko at pribadong mga tao, pagdinig tulad ng mga bagay, ang kanyang puso ay talagang isang surge ng galit. Huminga siya ng malalim at hinayaang kumalma ang kanyang emosyon. Sabi niya, totoo ba ang sinabi mo? Kung totoo man, personal kong susuriin ang bagay na ito, at tiyak na hahabulin ko ang usapin ng pangingikil ng matrikula ng mga mag-aaral hanggang sa dulo, at hinding-hindi ko nahahayaang maulit ang ganoong bagay. Anong ginagawa mo kanina? Ngayon ka lang nagsabi ng ganyan. Forget it, you're working in the police department based on your appearance anyway, kaya hindi mo kasalanan. Hindi nagustuhan ni Nico ang pangungusap. Si Taylor mismo ay nagalit, may hawak na apoy sa kanyang dibdib, at nang marinig niya ang mga salita ni Nico, para siyang nagbubuhos ng langis sa apoy, nagalit siya at sinabi sa malakas na boses, Nico, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang gamutin? Ikaw. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Galit din talaga si Taylor, natural na bumubulusok ang dibdib ng apoy kay Nico, bumagsak lang ang mga salita niya, nakasandal para abutin at hinawakan ang kwelyo ni Nico, sinusubukang kunin si Nico sa buong pagkatao. Ngunit sa galit ay tila nakalimutan niya na si Nico ay nakaupo sa isang espesyal na upuan sa interogasyon na may paalang na plato sa harap niya, at siya ay yumuko at binuhat siya ng 2 kamay, ngunit natural na hindi niya mabuhat si Nico. Labis ang galit ni Taylor kaya nahila niya ng husto at nabigong hilahin si Nico pataas, at natural na tinamaan siya ng reverse force. Sumili ang makahulugang ngiti sa mga mata ni Nico, sumandal ang katawan niya, ang puwersa ng paatras na paghilig ay hinaila patungo kay Taylor, na naging dahilan upang agad na nawala ang pagkakahilig sa katawan ni Taylor, at kaagad. Ibinuko ni Taylor ang kanyang bibig at napabulalas, namutla na ang buong tao, dahil nakita niyang ang buong katauhan niya ay diretsyong-diretso sa katawan ni Nico ay bumagsak. Kahit na sa kanyang mahusay na pisikal na fitness at ang kanyang sariling mahusay na kakayahang umangkop, ngunit oras na ito nais na mangolekta ng katawan ay huli na, ay hindi maaaring kolektahin. Nakatingin lang ako habang bumagsak ang buong katawan ko kay Nico. Ang eksenang ito ay parang isang napakagandang throwback. C052 hingal na pahirap. Ano ang ibig sabihin ng walang magawa? Sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Taylor ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Pagmamasdan ng kanyang katawan na ganap na nawala ng balanse, ganap na hindi na control ay nahulog sa dibdib ni Nico, at wala siyang magawa para pigilan ito, ang pakiramdam na ito ay walang magawa. Nagalit si Taylor kay Nico ay nagngangalit ang mga ngipin, ang sarap sa pakiramdam ng lahat, ngunit ang pag-iisip na siya ay talagang ganap na hindi mapigilan na mahulog sa taong ito, gusto pa niyang mamatay. And, she still fell face to face with Nico? A face and Nico is face each other. If you let this position fall, magkaharap talaga silang dalawa, baka magdikit ang mga labi. Paano ito posible? Hindi dapat mangyari ang ganitong sitwasyon. So, fall down that instant? Taylor gritted her teeth. Hands let go of Nico's collar, turned into the neck of Nico, while face to the right side, na makakaiwas sa nakakahiyang sitwasyon ng dalawa na magkaharap. Sa ganitong paraan, ang buong itaas na katawan ni Taylor ay masasabing nakasabit sa katawan ni Nico, mahigpit din ang mga braso sa leeg ni Nico, ang posture na iyon ay masasabing hindi kapani-pani walang intimate, ngunit hindi kapani-pani walang mapang-akit. Madam Kane, anong ginagawa mo? Tinatanong mo ako, pero ginagago mo ako. Bahagi ba ito ng interogasyon? Hindi, kailangan kong magreklamo. Sumisigaw na si Nico na parang baboy. Sa pagkakataong iyon, namula ang mukha ni Taylor, at kasabay nito ang isang walang pangalang galit na bumangon sa kanyang puso ang molestia sa kanya. This dumb bastard, hindi tumingin sa salamin para makita kung ano ang hitsura niya, at biglang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na sinasamantala ko siya.
Sa inis, si Taylor ay sasagutin na sana, ngunit iyon ay bang! Biglang bumukas ang pinto sa interrogation room at isang matalim na boses ang sinabi nito. Detective Kane, have a good talk? Never move, move. Nagmamadaling pumasok si Matt, mukhang mahina niyang narinig ang galaw na nagmumula sa interrogation room at naisip na ang tigress na ito sa departamento ng pulisya ay malapit nang muling gumamit ng karahasan, mayroon siyang okay pa rin ang impresyon ni Nico, kaya gusto niyang pumasok at pigilan ang ilan. Sinong nag-aakalang pumasok si Matt at nakakita ng ganoong eksena sa harapan niya, napatulala siya, at tumigil ang kanyang mga salita. Ano ito? Ano ito? Naguguluhan si Matt, alam niyang hot personality si Taylor noon pa man, bold, dare to love, dare to hate, mahirap mag-detective si Kane para sa batang ito na love at first sight. Sa interogasyon ng dalawang mata sa mata pag-ibig ay hindi maaaring makatulong sa ilalim ng Detective Kane ay gumawa ng tulad na iinip aksyon. Pero kahit ganon, dapat may okasyon di ba? Ito ay sa police station, ito ay sa interrogation room, may recorder sa loob, paano ka maiinip? Pero kahit paano, kumalat ang dog food na ito kay Matt ng selos na inggit na galit na gustong tumama sa pader. Bakit hindi ka tinatrato ng ganito sa loob ng maraming taon? Ang mga tao ay higit pa sa mga tao, ito ay isang katatawanan. Bastos. Ikaw na walang hiyang bastard. Lumayo ka sa akin. Dumating ang nahihiya at inis na boses ni Taylor. Well. Si Nico ay gumawa ng mga slurred sounds mula sa kanyang bibig habang siya ay nasa gitna ng nakakadurog na kaluluwa na nasasakal. Umabot na pala si Taylor sa leeg niya, damakit ang marilag nitong dibdib sa mukha ni Nico, tuluyang nilubog ang mukha ni Nico, na nagpabuntong hininga si Nico kaya naibuka pa niya ang bibig para magsalita. Matt rushed in back to his senses, siya mismo ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan, may mga salitang hindi alam kung sasabihin Detective Kane, ang batang lalaki ay nakaposos, na maaaring humawak sa iyo. Halata namang may hawak kang iba at hindi mo binibitawan. Ayaw magpaputok ni Matt, kaya't mayroon siyang mabuting pakiramdam na huwag sabihin ito ng malakas, habang siya ay nahihiya at nasa isang dilema. Itong eksenang nasa harapan mo ay parang mag-asawang naglalandian, sumugod siya ng walang sinasabi, hindi naman nakakasira ng atmosphere. Hindi ito ang paraan upang maging isang bumbilya. Ang problema ay, nagmamadaling pumasok, paano pa rin makakalabas, kinailangan niyang magpatuyo ng ubo dalawa, ahem Detective Kane, ito ang nangyari. Bumalik din sa katinoan si Taylor, namumula na siya, nagngangalit ang mga ngipin, mga kamay sa balikat ni Nico, nakasuporta ang buong katawan pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Wey! Agad na napabuntong hininga si Nico, isang pagsabog ng reklamo at galit, muntik nang mamatay sa asphyxiation. Interrogation lang naman di ba? Gaano kalakas ang loob mong gamitin ang gayong pagpapahirap sa iyong sarili, sinusubukan na suffocate ako hanggang sa mamatay. Masyado kang malupit, hindi ba? Ano? Pagpapahirap. Asphyxiation. Naintindihan naman agad ni Taylor ang nangyayari, nag-aapoy ang mukha niya at lalo siyang naiiyak, naramdaman na lang niya ang pag-akyat ng galit na walang pangalan, inabot niya at itinuro si Nico at galit na sinabi, ikaw, walang hiyang tao, ang lakas ng loob mong molestiyahin ako. Ikaw, hintayin mo ako. Habang nagsasalita siya, tumalikod si Taylor at naunang naglakad palabas. Ganitong nakakahiya ang nangyari, nahihiya talaga siyang manatili sa pwesto, kailangan muna niyang lumabas para pakalmayan ang isipan, habang nagtitimpla kung paano parusahan ang walang hiyang taong ito. Hoy! Hey! Nagiging reasonable ka ba? Matt! Nakita mo rin, maaari kang magpatotoo sa akin. Sigaw ni Nico sa sexing likod ni Taylor. Mapait na tumawa si Matt, hindi niya talaga alam ang sasabihin. Umalis si Taylor sa sobrang galit, at sa utos ni Matt, na unang nag-walk out ang recorder. Si Nico at Matt na lang ang naiwan sa interrogation room. Lumapit si Matt at tiningnan ang ilang impormasyon na naitala ng recorder, at sinabi niya, Nico ang pangalan mo. Mas bata sa akin ng ilang taon. Pero Nico, nahihiya ako sa kakayahan mo. Ano ang ibig sabihin nito? Curious na tanong ni Nico. Napabuntong hininga si Matt ng may emosyon at sinabing, maraming taon na akong nakatrabaho ni Detective Kane, at hindi ko pa nakita si Detective Kane na nagkusa at itinapon ang sarili sa isang lalaking ganoon. Ikaw lang ang exception. Kailangan kong humanga sa iyo para lang dyan. Pinagpapawisan si Nico, hindi siya niyakap ng tigre kanina, gusto sana niya itong putulin, pero para makipaglaro ng husto, seryoso niyang sinabi, Matt, hindi naman talaga big deal.
Itong babaeng ito, basta mahanap mo ang tamang paraan para makuha ang tamang babae, natural na makukuha mo ito. Ang paraan para kunin ang mga babae na kasasabi mo lang, Nico. Tumingin si Nico kay Matt at namangha siya at sinabing, Matt, bachelor ka pa. Hindi naman pwede yun, di ba? Sa ganoong lalaki at matigas na ugali at ganoon katangkad at makapangyarihang katawan, paano ka magiging bachelor? Hindi ko alam kung gaano karaming mga batang babae na may paghanga sa mga pulis ang mabibighani sa pagsusuot ng uniforme ng pulis na ito, at talagang hindi ako naniniwala sa iyo. Sarcastic na ngumiti si Matt at sinabing, Nico, hindi ako magsisinungaling, noong nasa police force ako, sikat na figure. Ang mga babaeng pulis na lihim na nagkagusto sa akin ay maaaring makabuo ng mahabang pila. Ngunit pagkatapos na lumabas sa trabaho, isang isip sa trabaho, naantala ng ilang taon sa trabaho. Ito ay kamakailan lamang nakilala ang isang babaeng pinili, ngunit nahihirapang malaman kung saan magsisimula. Matt, ang babaeng sinasabi mo na may gininto ang puso, hindi iyon si Detective Kane, hindi ba? Sabi ni Nico. Natigilan ang mukha ni Matt nang marinig iyon, natawa siya at sinabing, paano ba iyon posible? Mas matanda ako ng 7 o 8 taon kay Detective Kane, at palagi niya akong tinatrato na parang bakal na kaibigan. Tsaka gusto ko ang babaeng maamo ang pagkatao. Nang sabihin niya ito, hindi nakalimutan ng mga mata ni Matt na sumulyap sa direksyon ng pinto, natatakot na marinig ang biglang narinig ni Taylor. In fact, itong pick-up girls, pare-pareho lang lahat ng pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ipaalam sa kanya ang iyong pag-iral, at ito ay kailangan na pag-iral. Kung ang iyong pag-iral sa kanya, ay hindi maiiwasan, kung wala ka dahil may iba pang maaaring palitan ang iyong posisyon, kung gayon ay hindi mo nais na kunin ang kanyang puso. Sabi ni Nico na may diretsyong mukha. Tumango si Matt at sinabing, you make a lot of sense, and that one sentence really woke me up. It's all about having to highlight your importance, yung importansya na hindi kayang palitan ng iba, di ba? At paano eksaktong gumagana iyon? Nga pala Matt, pwede ka namang manigarilyo dito sa interrogation room, di ba? Sigarilyo muna ako at saka ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Sabi ni Nico. Naninigarilyo. Natural, kaya mo. Eto, bibigyan kita ng isa. Si Matt ay mag-aabot ng sigarilyo kay Nico, ngunit makitang si Nico ay napaka-natural na abutin at kunin ito, orihinal na nakaposas ang kanyang mga kamay ay naka-unlock din kahit papaano. Pahina 53 nag-aalerto sa itaas na mga echelon. Nag-walkout si Taylor na galit, ang galit na namumuo sa kanyang dibdib ay walang katapusang kumakalat, na nagtulak sa kanya na humanap ng bagay na magpapalabas ng singaw, at sa sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isipan, pumasok sa isip niya ang mapaglarong mukha ni Nico. Damn! Ang bastos na yan! Kung maaari, talagang gusto niyang itali ang mga kamay ng lalaking ito at ibitin, bilang sandbag ng tao, at pagkatapos ay isang kaliwang kawit at pagkatapos ay isang kanang kanan at sa wakas ay isang whip leg sweep, napakahusay. Sa kasamaang palad, maaari lamang itong isipin. Ang mapang-uyam at maapoy na katangian ni Taylor, nagalit siya kapag nagtatanong sa mga bilanggo. Ngunit upang sabihin na tulad ngayong gabi kaya galit sa kakaiba, ngunit talagang ang unang pagkakataon. Nico bastard, akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Huwag mong hayaang mahuli kita sa akto. Madilim ang isipan ni Taylor, pumasok siya sa departamento ng mga talaan ng sambahayan, hating gabi na, mayroon lamang 40 taong gulang na pulis sa departamento, pumasok siya at sinabing, Kuya Leo, bunutin mo ang impormasyon ng file ni Nico para sa akin. At hayaan mo akong tingnan. Detective Kane, nariyan ka na pala. Titingnan ko dito. Lumingon si Christ at ngumiti nang makita si Taylor. Tumango si Taylor, pumunta siya sa water fountain, kumuha ng disposable cup at nagsalin ng isang basong gulp ng tubig at ininom iyon, nainas siya ngayon, kasama ang tuyong bibig at dila. Gayunpaman, ang pagkatuyo na ito ay hindi kinakailangang sanhi ng pagkauhaw, at ang ilang tubig ay isang sintomas ngunit hindi isang lunas. Detective Kane, siguradong Nico ang pangalan ng lalaking iyon. Hindi rin mali ang impormasyon ng ID na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang nagulat na boses ni Cristo. Sabi ni Taylor, ito ay sarili niyang pag-amin. Ano? Fake name pa ba at fake ID? Hindi naman, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Detective Kane, pumunta ka dito at tingnan mo. Narinig ni Taylor na medyo hindi natural ang tono ni Cristo, na curious siya at lumapit para tingnan.
Ang impormasyon na nakuha mula sa computer sa harap ni Kristo ay lubhang limitado, kaya limitado na ito ay sira, dahil mayroon lamang 2 linya. Pangalan, Nico. Numero ng ID, 46,000X. Yun lang. Hindi napigilan ni Taylor na magsalita. Detective Kane, tapos na. Mapait na tumawa si Christ, halatang unang beses na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon, kaya nang lumabas ang resulta ng query na ito, kinusat niya rin ang kanyang mga mata para siguraduhing hindi siya naghahallucinate dahil napuyat siya sa trabaho. Nag-double check din siya sa kanyang computer para masigurado na walang problema, dahil maayos naman ang lahat ng basta-basta niyang sinusuri ang data ng ibang tao, ngunit ang tanging pagkakataon na tiningnan niya ang file ni Nico ay blanko. Paano ito posible? Ang personal na data ng taong ito, sabihin nating lugar ng kapanganakan, edukasyon, karanasan sa trabaho at iba pa ay hindi ipinapakita sa anumang paraan. Hindi napigilan ni Taylor na sumimangot. Umiling si Kristo at sinabing, hindi, ipinapakita lang nito ang pangalan na may impormasyon ng ID. Hilahin ang query mula sa loob ng database ng Public Security System para makita. Sabi ni Taylor. Tumango si Christ, alam na sinasabi ni Taylor na hayaan siyang magtanong mula sa database ng Ministry of Public Security, na siyang pinakamataas na antas ng database system, at ang rate ay pag-aari ng Ministry of Public Security. Si Kristo ay nakakuha ng pahintulot upang simulan ang query, mga 7 o 8 minuto mamaya, ang mga resulta ng query ay lumabas, ang screen ng computer na ipinakita ng isang malaking blanko ay tumingin lalo na malupit. Wala pa rin kahit katiting na impormasyon. Wala pa rin kahit katiting na karagdagang impormasyon na materyal. Detective Kane, wala pa ring information profile, dahil na-lock na ang information profile tungkol sa taong ito. Upang i-unlock ito, kailangan mo ng mas mataas na awtoridad. Sa kasalukuyan, ang aming koanihan ay walang ganoong awtoridad. Ibinuka ni Kristo ang kanyang bibig at nagsalita, ang kanyang tono ay puno ng hindi makapaniwala. Isang mas mataas na awtoridad. Gaano kataas ang kailangan ng clearance? Tanong ni Taylor. Napailing si Christ na may mapait na ngiti habang sinasabi, hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Ito ay nagpapakita na ito ay sobrang lihim, na nangangahulugan na hindi marami ang may pahintulot na i-unlock ito. Si Taylor ay hindi tanga, mula sa mga salita ni Kristo, narinig din niya, ang pagkakakilanlan ni Nico ay tiyak na hindi simple, tanging ang mga hindi pangkaraniwang tao, ang kanilang sariling data ng impormasyon ay haharangen, hindi isa publiko. Kung ano ang pagkakakilanlan ni Nico, ito ay hindi alam ni Taylor o ni Kristo. Sa oras na ito Taylor at Kristo ay hindi alam na sa Kristo pangil lamang sa pamamagitan ng Ministry ng Public Security Information Database Query ang personal na impormasyon Nico, ay hinawakan na ang isang automatikong sistema ng alarma. Kaagad pagkatapos, si Taylor ay matatagpuan sa Oxford Police Station ay agad ding nakuha, isang serye ng mga kaugnay na impormasyon pagkatapos ng pagsasama-sama, at sa wakas ay ipinadala sa rate ay kabilang sa jurisdiction ng militar ng Intelligence Bureau, ipinakita sa harap ng Intelligence Bureau ang isang may katuturang pinuno. Gabi na si Raw, ngunit nang makita ng pinunong ito na may sitwasyon tungkol kay Nico, hindi siya bumagal kahit kaunti, ang nauugnay na sitwasyon ay patuloy na nag-uulat patungo sa mas mataas na antas. Di nagtagal, ang mga tagubilin mula sa mas mataas na bahagi ay agad na bumaba. Hindi pa natutulog si Max Henderson. Bilang direktor ng Oxford Public Security, napakalaki ng kanyang pang-araw-araw na trabaho at madalas siyang umuuwi ng gabi. Ngayon ay walang pagbubukod, nang ako ay bumalik, ang aking asawa at anak na babae ay natulog na, siya ay pumasok sa kwarto upang tingnan sila, ang pagtingin sa kanila ay natutulog na ay dahan-daang umatras. Nagpalit si Max ng damit pambahay at naghanda na matulog sa pangalawang kwarto ngayong gabi. Nag-aalala siya na kung pumasok siya sa master bedroom, may istorbo niya ang kanyang asawa at anak na natutulog. Sa tuwing umuuwi siya, ang kanyang puso ay mapupuno ng pagkakasala, madama lamang na ang kanyang pang-araw-araw na oras sa kanyang asawa at mga anak ay talagang napakaliit. Hindi rin niya magawang tulungan ang kanyang sarili, na nasa posisyon na ito, araw-araw ay kailangang pumunta upang malutas ang mga abalang bagay ng labis. Nakahiga si Max sa pangalawang kwarto. Nakaugalian na niyang magbasa bago matulog kaya kinuha niya ang isang libro at tinitigan ito. Ilang sandali pa ay biglang tumunog ang cellphone niya sa bedside table. Dahil dito natigilan ang mukha niya, gabing-gabi at tinawag siya, dapat may apurahang bagay.
Agad niyang kinuha ang telepono para tingnan, natigilan din ang tingin sa ilalim ng mukha, nakakapagtakang galing ito sa provincial hall sa isang direktang tawag sa telepono. Agad siyang sumagot, "Hello, yes, this is Max. Commissioner Wright ka ba?" Narinig ni Max na medyo pamilyar ang boses sa telepono kaya hindi niya maiwasang magtanong. "Max, ako talaga yan. Commissioner Wright, hello hello, hindi ko alam kung may mga utos na tumawag dito sa gabing ito." Nagmamadaling sabi ni Max, nagtataka ang mukha at pataas, ang kabaligtaran talaga ay ang Provincial Public Security Department Director, kaya midnight personally call over, si things are definitely not simple. "Max, kinuha ba ng iyong departamento ng pulisya sa Oxfire ang isang lalaking nagngangalang Nico sa kustodiya?" "Commissioner Wright, hindi ako sigurado sa isang iyon. Mahirap bang paniwalaan na may ginawa itong Nico na ito? Max, pumunta ka mismo sa istasyon ng pulisya para malaman ang higit pa tungkol sa bagay na ito. Kung pinigil ng istasyon ng pulisya ang taong ito, anuman ang dahilan, agad na inilabas sa lugar. Kung ano ang sitwasyon, hindi ko alam. All in all, ito ang instruction from the top, no delay. Commissioner Wright, naiintindihan ko, pupunta ako sa istasyon ng pulisya." Well, pambihira ang pagkakakilanlan na ito ni Nico, at paulit-ulit itong binibigyang pansin ng mga pinuno sa itaas. Pagkatapos mong pumunta, maaari mo ring kontaken ang taong ito, tingnan kung maaari mong malaman kung saan nanggaling ang taong ito. Siyempre, kung ang kabilang partido ay ayaw makipag-usap, pagkatapos ay huwag pilitin. Kung ang taong ito ay patuloy na mananatili sa Oxfire, pagkatapos ay bigyan siya ng higit na pansin. Siguro, makakatulong ito sa iyo sa Oxfire. Commissioner Wright, naiintindihan ko. Tumango si Max. Mabilis na natapos ang tawag, at agad na bumangon si Max sa kama, nagsuot ng damit at nagmamadaling lumabas. Pahina 54 Inang Tigre. Oxfire University, Bamboo Residence. Bumalik na si Kay sa bahay ng Bamboo Residence. Hinarap niya ang insidente ngayong gabi nang ang dalawang security guard sa Oxfire University ay pinatigil at nasugatan ng mga masuweng miyembro ng komunidad. Hindi niya talaga akalain na mangyayari ang ganoong bagay sa Oxfire University at ang gusto lang niyang gawin ngayon ay umasa na maresolba ng pulisya ang kaso sa lalong madaling panahon at mahanap ang mga salarin. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay lutisin ng pulisya ang kaso at mahanap ang salarin sa lalong madaling panahon, at para sa Oxfire University Hospital na ibigay ang pinakamahusay na pangangalagang medikal upang ang dalawang nasugatang gwardiya ay gumaling sa lalong madaling panahon. Masasabing pagod na pagod si Kay ngayon, buong araw na abala sa pagtakbo, ngunit pagbalik niya sa bahay, ngunit wala man lang siyang tulog. Naalala niya ang oras sa Oxfire University Hospital nang biglang lumabas si Nico at hindi na bumalik. Naka-off din ang kanyang cellphone, at ilang beses niya itong kinontak nang hindi nagtagumpay. Ito ay labis na nagagalit sa kanyang puso, nangyari ang ganoong bagay sa paaralan, at ang taong ito ay wala kahit saan, ang telepono ay naka-off din, paano hindi siya makaramdam ng galit. Akmang maghuhugas at magpahinga na si Kay ay biglang tumunog ang kanyang cellphone sa hindi inaasahang pagkakataon. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ito, hindi pamilyar na landline number iyon, gusto niyang ibaba ang tawag, ngunit pinag-isipan ito ng mabuti at sinagot ang telepono, dahil ang daming nangyari sa araw na ito. "Hello? Hello? Pwede ba kitang tanungin?" Sinagot ni Kay ang telepono at ibinuka ang kanyang bibig para magtanong. "Hello, ito ba si Kay Miss Martino mula sa Oxfire University? Kami ang Oxfire Public Safety Department, at ginagawa namin ang kalayaang abalahin ka sa huling oras na ito. Ang Public Security Bureau." Nanlamig ang mukha ni Kay at hindi niya maiwasang magtanong, "Pwede ko bang itanong kung ano ang problema sa pagtawag sa akin? Maaari ko bang itanong kung ang Oxfire University ay nag-recruit ng isang lalaki na nagngangalang Nico bilang isang security guard?" Nico. Oo, ngayon lang siya nagsimula at isa na siyang aktibong security guard sa Oxfire University. Heto ang bagay, si Nico ay pinaghihinalaan ng mabong ngayong gabi at dinala sa kustodiya ng pulisya. Dahil hindi namin makontak ang pamilya at mga kaibigan ni Nico. Kaya't ang mga pinuno lamang ng kanyang unit ng trabaho ay maaari naming kontaken. Ano? Isang mob brawl. Anong nangyayari dito? Eksaktong kung ano ang nangyayari, ngunit hilingin din kay Miss Martino na personal na pumunta sa istasyon ng pulisya upang maunawaan ang sitwasyon. Okay, pupunta ako dyan ngayon.
Sinabi ni Kay na ibinaba niya ang telepono, at ang kanyang maputi at walang kapintasang jade na mukha ay kumislap na may bakas ng pag-aalala. Umalis si Nico sa ospital at umalis para makipag-away sa ibang tao. Kumunot ang noo ni Kay, at pagkatapos ay bumangon ang isang alon ng inis mula sa maliit na likod niya. Kanina pa siya nagulat na si Nico ay nawawala at tuluyang hindi maabot pagkaalis nito, ngunit ito pala ay nakulong siya ng mga pulis para sa isang mob fight. Hindi niya maiwasang magalit, napakaraming bagay ang nangyari sa paaralan, ang lalaking ito ay nasa mood pa rin na tumakbo palabas at gumawa ng gulo, para lang hayaan ang mga tao na mag-alala, ngunit sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip, nag-walk out si Kay at pinaandar ang kanyang itim na Mercedes E-Class sedan hanggang sa Oxford Police Station. Istasyon ng pulisya, silid ng interogasyon. Sa oras na ito, ang interogasyon room isang ulap ng usok, dalawang lumang paninigarilyo baril ay humahadlang sa paninigarilyo, ngunit din sa parehong oras sa palitan ng karanasan sa karanasan ng pagpili ng mga batang babae. Nico makinig ka talaga sa Gentleman A Seat, mas maganda pa sa 10 taon kong karanasan sa pag-pick up ng mga babae Humagulgol si Matt sa silid ng interogasyon, pagkatapos ay sinabi, tama ka, ang babae ay hindi dapat tretuhin na parang isang diyosa, kung hindi, ito ay magbubunga ng isang pakiramdam ng distansya. Huwag gawin ng tama, ang pasaway ay pinapagalitan, kailangang magkaroon ng ugali ng lalaki. Napakahusay ng kasabihang ito, mga babae, 3 araw na walang laban, walang takip ang silid. Humahit ng sigarilyo si Nico at nakangiting sinabi, Matt, sobra ka. Ang karanasan ko sa harap mo ay ganap sa silid-aralan. Sa palagay ko, napunta ka lang sa isang dead end sa isang pagkakataon. Konting paalala lang, sa makapangyarihan at panlalaking ugali ni Matt, anong kagandahan sa mundong ito ang hindi mahuhuli. Hindi napigilan ni Matt na mapangiti sa sinabing ito, at hindi naiwasang magsimulang magdesisyon sa hinaharap sa harap ng isang magandang babae upang sunduin ang eksena ng isang night out. May naalala si Matt, at kumislap ang mata niya, Nico, I see you are also unmarried, right? Ano ang tingin mo sa ating Detective Kane? Natigilan ang mukha ni Nico at tumingin siya kay Matt nang walang katiyakan habang nagtatanong, Kuya Shing, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ko maintindihan. Nico, veterano ka na rin yata sa pag-ibig, bakit nagkukunwaring naguguluhan at tanga? Ngayon ko lang nakita lahat. Ngumiti si Matt na may makahulugang mukha. Ano ang nakikita mo? Si Detective Kane tumalon diretso sa'yo Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong yakap. Sa totoo lang, hindi ko pa nakita si Detective Kane na gumawa ng inisyatiba kung saan lalaki ang haharap dito, ikaw ang una. Ibig sabihin sa'yo ni Detective Kane secret love yun. With your superb skills in pick-up girls, I'm afraid that with a little wiggle of your fingers, malilinas mo na si Detective Kane para maging sunod Sonyarin, di ba? Sinasabi ko Kuya Shing, paano mo ako maitutulak sa apoy? Ano? Ang fire pit? Si Detective Kane ang pinakamagandang babae sa police force. Ang kanyang hitsura at katawan ay mataas not to mention that. Kung mas bata ako ng ilang taon, hindi mo na nakuha ang turn mo. Nagsalita si Matt at nagpatuloy, I mean Nico, sa tingin mo hindi mo makikita si Detective Kane, di ba? The actual fact is that Detective Kane is really a beautiful woman with a hot and sexy body, which is enough to make people dream about her. Gayunpaman, ang kagandahan ay may mga tinak. Nakikita ko kung paano mukhang isang tigre si Detective Kane. Medyo mabangis, tama. Napaisip si Nico. Natigilan ang mukha ni Matt at hindi niya maiwasang mapangiti. Narinig din ba ni Nico ang titulong Tigress ni Detective Kane? Ahem. Tuyong umubo si Matt at sinabing, Nico, mukhang mainitin ang ulo nitong si Detective Kane. Pero sa totoo lang, napakaamo pa rin niya sa puso. Tsaka sa husay mo, hindi ka pa rin masusupil. Naalala ko lang si Nico na sinabi mo na gusto mo ang mga wilder na babae na dumating, ngunit sinabi rin na ang ganitong uri ng babae ay nagtagumpay sa espesyal na pakiramdam. Saglit na hindi nakaimik si Nico, tinignan niya si Matt ng taas-baba, only to feel that under the surface of the serious majesty of Matt is full of sullen. Matt is the words, hindi niya maiwasang magtanong, I say Matt, you may sasabihin, sabihin mo lang. Pinipilit mo akong sundan si Detective Kane ng may dahilan, di ba? Well, napabuntong hininga si Matt, sabi, Nico, hindi mo alam Mula nang lumipat si Detective Kane sa SID bilang kapitan, nag-o-overtime ako sa mga SID guys araw at gabi. Matagal-tagal na rin simula nung nag-enjoy ako sa weekend.
I discussed with the brothers in the team, agreed that it is because Detective Kane is still young, energetic, her energy has nowhere to spend so all used in the work. Naisip ko, kung may boyfriend si Detective Kane, she can share her energy a little bit. Natuwa si Nico at hindi napigil ang mapangiti, kaya pala. Ngunit si Detective Kane ay kasing bangis ng isang tigre, kaya natatakot akong mawalan ako ng lakas sa maikling panahon, at ang aking kakanyahan ay maubos, tulad ng isang naglalakad na bangkay. Snap! Inabot ni Matt at tinapik ang balikat ni Nico at sinabing, ang sarap gawin. Meron talaga yung araw na yon, you put 100 heart. Pagdating ng panahon, ako at ang magkakapatid na Interpol ay bumibili ng mga gamit sa iyo araw-araw, kahit na ano ang letigo ng dragon na letigo ng tigre upang makuha ka, upang matiyak na ikaw ay buhay at maayos araw-araw. Nico? Tapos na pagkasundoan mo umasa ka. Gitling. Agad na bango ka ang bibig ni Nico sa isang O-shape, at ang buong bagay ay tungkol dito. Ang susi ay Taylor ito mainit na patatas, siya ay nais na kunin ay hindi maaaring kunin Naramdaman ni Nico na may mali, at tatanggi na sana siya, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room at si Taylor ay nakatayo sa labas ng pinto na may yelong mukha. Nico faced the door. Natural so Taylor, to the mouth of the words also held back, he turned his head to look at Matt, his face immediately for the speechless. Nico, sa pamamagitan ng interogasyon ko sa iyo ngayon, naiintindihan ko na ang pangyayari at ang dahilan ng insidente. Sa pangkalahatan, tama kang ipagtanggol ang iyong sarili, ngunit mayroon ding hinala ng labis na pagtatanggol, kaya, sabi nito, isang seryosong Matt, pagkatapos ay lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa pinto, nakita kaagad si Taylor pagkatapos ng pag-ikot ay sinabi, Detective Kane nandito ka na. Ngayon lang din ako nagkaroon ng konting interogasyon sa lalaking ito. Akala ni Nico ay makapal na ang pisngi nito, ngunit kumpara kay Matt, nakita niyang sariwa pa rin ang pisngi nito. Ang pagiging totoo ng husay ng pag-arte ng lalaking ito, hindi pumunta sa Hollywood para mag-develop, sayang talaga ang talento. C055 paglabas sa lugar. Nagyelo na ang mukha ni Taylor, at nang pumasok siya, hindi lang lamig ang lamig kundi yelo. Ano ang nakita niya? Ang silid ng interogasyon ay napuno ng masangsang na amoy ng usok, si Nico ang bastard ay talagang hindi maihahambing na komportable na lumunok ng hamog, na hindi tulad ng isang taong naghihintay ng pagsubok. Malinaw na walang magawa ang pumunta rito para pag-usapan ang tungkol sa langit, isang tingin na para bang sarili nilang tahanan ito. Matt, anong nangyayari? Ibinuka ni Taylor ang kanyang bibig at nagtanong, ang kanyang tono ay lubhang hindi maganda. Napansin niyang nakabukas ang posas ni Nico, ang kanang daliri ay may hawak na sigarilyo, naka-relax na mukha, napasimpleng ikinagalit niya, iniisip na masama ang loob ko, mabuti ka, narito ang damdamin para mag-enjoy. Ang mukha ni Matt ay nanatiling hindi nagbabago, isang hitsura ng negosyo, ang bagay ay walang kinalaman sa akin, sinabi niya, Detective Kane, pagkatapos mong umalis ay inusisa ko ng husto ang taong ito. Napaka-cooperative niya at umamin sa lahat. Samantala, humingi siya ng sigarilyo, akala ko ay sumusunod kami sa konsepto ng pag-amin mula sa leniency humane interrogation, kaya inabot ko sa kanya ang isang sigarilyo. Tumulo ang sabi ni Matt, pero alam niya sa puso niya na hindi niya binubuksan ang posas ni Nico, at kung paano binuksan ni Nico ang posas ay hindi niya talaga alam. Siyempre, ang detalyeng ito ay hindi niya sasabihin. Ano ang ipinagtapat ng lalaking ito? Tanong ni Taylor. Natigilan ang mukha ni Matt, ngayon lang siya nakatutok sa pakikipag-discuss kay Nico in terms of pick-up girls, wala man lang interogasyon, kaya naman talaga itong tanong na ito sa kanya. Nakita ni Nico ang kahihiyan ni Matt, at magsasalita na sana siya para pakalmayan ang sarili, ngunit pagkatapos ay itinulak ang pinto sa silid ng interogasyon at lumapit ang isang pulis at sinabing, Detective Kane, darating si Chief Henderson. Punong Henderson. May mali ba sa pagdating ni Chief Henderson ngayong gabi? Natigilan si Taylor saglit. Hindi ko alam, si Chief Henderson ay mukhang nagmamadali at mukhang may apurahang bagay. Sabi ng opisyal. Titingnan ko ito. Nagsalita si Taylor. Tumayo din si Matt at sinundan si Taylor palabas. Dalawang tao sa labas ng interrogation room ay upang makita ang harap ng isang hindi galit figure naglalakad ng direkta, mukha sa nagmamadali, isang marilag na pambansang mukha na may isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, na kung saan ay ang Public Security Bureau Director Max. Punong Henderson.
Agad namang umakyat sina Taylor at Matt para kumustahin. Taylor, Matt, mayroon ka bang nakakulong na nagngangalang Nico? Tanong ni Max habang papasok at binuka ang bibig. Nagulat si Taylor, hindi niya inasahan na ang ganoong oras ay maaalarma din si Max. Ang sabi niya, oo, si Nico na pinaghihinalaan ng armadong pakikipaglaban, kaya nakakulong, ay iniimbestigahan sa silid ng interogasyon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Max nang huminga siya ng malalim at sinabing, hindi mo naman siya pinahirapan, di ba? Chief Henderson? Ang taong ito ay labis na napupuot, kung saan kami ay nahihiya para sa kanya, ito ay dahil siya ay nahihiya para sa amin. Sabi ni Taylor sa hindi nasisiyahang tono. Dalhin mo ako sa interrogation room para salubungin siya. Sabi ni Max. Hindi alam ni Taylor at Matt kung ano ang ibig sabihin ni Max, ngunit nagsalita ang pinuno, at kinailangan nilang dalhin si Max sa silid ng interogasyon. Pumasok si Max at nakita si Nico na nakaupo sa interrogation chair. It was really unexpected to see Nico so young, he smiled and said, "Excuse me, is this Mr. Magnus?" Ako si Max, kasalukuyang naglilingkod bilang direktor ng Public Security Bureau ng lungsod. Normal lang ang mukha ni Nico matapos marinig ang pinanggalingan ni Max, at sinabi niya, kaya si Chief Henderson. Sobra-sobra na talagang hilingin na personal na dumating si Chief Henderson. Taylor, buksan mo ang upuan ng interogasyon at kakausapin ko si Nico sa parlor. Sabi ni Max. Ha? Natigilan si Taylor, at bilang tugon ay sinabi niya, Chief Henderson, siya ay isang suspect, at siya ay itinatanong pa. Taylor, hindi mo ba ako narinig? Gawin mo lang ang sinabi sa iyo. Sabi ni Max sa malalim na boses. Gagawin ko. Si Matt, na tumabi, ay nagsalita, lumakad para buksan ang paalang na panel ng interrogation chair at hinayla si Nico sa kanyang mga paa. Tumawa si Max at sinabing, Nico, if you don't mind, how about talk to me in the parlor? Talagang hindi alam ni Nico ang layunin ng pagdating ni Max ng personal, at pagkatapos pag-isipan ito, sinabi niya, mabuti. Sa ganitong paraan, pakiusap. Nakangiting sabi ni Max. Inimbitahan ni Max si Nico sa parlor, at may mga pulis na sa loob na naghahanda ng tsaa, at lumabas sila pagkatapos pumasok sina Max at Nico. Makiupo ka. Ngumiti si Max, at nang makaupo na siya, nakangiti niyang sinabi, I'll take the liberty of calling you Nico. You don't mind that Taylor and the others brought you to the police station this time, nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan at hindi nila alam. Natigilan si Nico habang nakangiti at sinabing, napakagalang ni Chief Henderson. May nakaaway nga ako, kaya tama lang na ibalik ako ni Detective Kane para sa ilang pagtatanong. Pagdating ko, nalaman ko rin ang kaso. Nagkaroon ka ng armadong pakikipaglaban sa gang ni Dan, ngunit nagsimula ito dahil pinangunahan ka ng gang ni Dan na kabkuban ka. Ang Dan Gang, kasama ang mga puwersa sa likod niya, ay palaging paksa ng mahigpit na pagsisiyasat ng pulisya. Sa aking palagay, hindi nasa iyo ang kasalanan ng laban na ito. Kaya, nandito ako para palayain ka on the spot. Malinaw na sinabi ni Max ang paksa. Nico smelled isang palaisipan, hindi niya kilala Max. Max tulad ng isang lungsod pampublikong sistema ng seguridad ng isang kamay aktwal na personal na dumating sa ibabaw upang pakawalan siya sa lugar, siya ay talagang nalulula sa sorpresa. By the way, Nico, kilala mo ba si Commissioner Wright ng Provincial Public Security Department? Pansamantalang tanong ni Max. Commissioner Wright. Isip ni Nico habang umiiling, huwag mo siyang kilalanin. Upang sabihin sa iyo ang totoo, dumating ako sa Oxfire para sa aking unang araw. Oh! Tumango si Max, saka sinabing, nasa security position ka ngayon sa Oxfire University, di ba? At iniisip ko kung ano ang ginagawa ni Nico bago iyon. Walang seryosong karera, iyon ay, bulag, nanganganib sa buhay at kamatayan upang labanan o ano paman. Sabi ni Nico sa murang tono. Sa casual na pag-uusap, nahulaan ni Nico mula sa nakatagong kahulugan ng mga salita ni Max, siya ay inaresto sa istasyon ng pulisya, ngunit kahit papaano ay naalarma ang mga nakatataas. Ang mga nakatataas ay naglabas ng mga tagubilin sa magdamag, upang ang Oxfire Police Department ay palayain siya. Hindi ito nagulat kay Nico, sa tingin ko ay dumating siya sa Oxfire, ang panig ng militar ay pinapanood pa rin ang kanyang mga paggalaw, ito ay nasa likod ng autorisasyon ng General Pepper. Itong matandang Mr. Pepper, walang sinasabi kung ano ang ginagawa niya. Hindi napigilan ni Nico na sumakit ang kanyang isipan. Sa labas ng parlor. Nakakagulo, paano naalarma ng lalaking ito si Chief Henderson na dumating.
Kumunat ang noo ni Taylor. Ngumiti si Matt at sinabing, hindi ko alam. Pero Detective Kane, sa tingin mo ang isang security guard ay maaaring magkaroon ng katawan na katulad niya. Sa paghusga sa kanyang mga kamay, ang kanyang tunay na pinagmulan ay hindi dapat simple. Siguro na-alerto siya sa isang malaking shot. Natigilan ang mukha ni Taylor sa mga salitang ito, at agad niyang naalala na hiniling niya kay Cristo na kunin ang personal na data ni Nico, ngunit wala nang ma-access, at mula sa puntong ito ay maliwanag na ito na hindi karaniwan. Iniisip pa lang, may rumaragasang yabag sa likod, iyon ay ang tunog ng mataas na takong, pagtapak sa sahig na dumadagendong. Lumingon si Taylor at nakita niya ang isang babae na ginagabayan ng dalawang pulis na papunta sa direksyong ito. Ito ay isang matangkad at pinong babae, isang itim na propesyonal na damit na halos perpekto ang magiging kanyang mature na curves outline, kahit na nagmamadali, ngunit ang kanilang sariling kagandahan ay malinaw na nakikita. Tulad ng Diyosa na si Helen, lahat ay kumbinsido sa kanyang kagandahan, upang ang mga tao ay hindi maalis ang kanilang mga mata. Ito ay walang iba kundi ang magandang prinsipal na si Kay. Pahina 56 Hindi pagkakaunawaan. At ito naman. Tanong ni Taylor nang makitang papalapit si Kay. Sinabi ng opisyal sa gilid, Detective Kane, nakilala niya ang kanyang sarili bilang Vice President ng Oxford University at dumating upang alamin ang tungkol kay Nico. Nagsalita din si Kay at sinabing, hello, si Detective Kane ba ito? Ang pangalan ko ay Kay, nakatanggap ako ng tawag mula sa Departamento ng Pulisya na nakipag-ugnayan sa akin at nalaman kung may nangyari kay Nico, kaya nagmadali ako. Hello Miss Martino, may konsulta ako tungkol kay Nico. Ibinuka ni Taylor ang kanyang bibig, medyo nagulat sa kanyang isipan, hindi niya inaasahan na ang vice-presidente ng Oxford University ay isang napakalaking batang dilag. Tumango si Kay, at sinabi niya, okay, I will cooperate with you in your investigation. By the way, paano si Nico? Ano ang kalagayan niya ngayon? Kaya ko ba siyang makita? Kasalukuyang nasa conference room si Nico. Dumating si Chief Henderson at kausap si Nico sa conference room. Sabi ni Taylor. Kay heart, thump, jump. Medyo naging pangit ang mukha niya, sa pag-aakalang si Chief Henderson ang personal na dumating para magtanong tungkol sa bagay na ito, makikita na ang bastos na ito ay gumawa ng isang bagay kung gaano kaseryoso. Nakangiting sabi ni Matt, na nakita ang pagbabago ng mukha ni Kay, Miss Martino, huwag kang mag-alala, hindi ito kasing seryoso ng iniisip mo. Kasalukuyang nasa conference room si Nico na nakikipag-usap kay Chief Henderson, hintayin mo ito. Kailangan ding tumango ni Kay, at habang nandoon siya, tinanong ni Taylor si Kay ng ilang mga katanungan tungkol kay Nico. Ang ilang mga katanungan ay hindi masyadong mabunga. Ang kaalaman ni Kay kay Nico ay limitado lamang sa isang pangalan, at wala siyang alam tungkol sa pinagmulan ni Nico o higit pang impormasyon sa background. Makalipas ang halos 10 minuto, bumukas ang pinto sa conference room at lumabas sina Max at Nico. Hindi nagulat si Nico nang makita niya sina Taylor at Matt, ngunit nang makita niya si Kay, natigilan siya at hindi napigil ang sabihin, Miss Martino, anong ginagawa mo dito? Hindi ito tungkol sa iyo. Sabi ni Kay sa inis na boses. Wala na talagang hihigit pa dito. Sabi ni Nico na may kasamang sarkastikong ngiti. Ngumisi si Taylor at sinabing, walang nangyari. Pinaghihinalaan ka ng armadong labanan, paano mo matatawag na okay kung kailangan mong makulong ng kalahating buwan? At ang dahilan ng away ay iniimbestigahan pa, sino ang nagsabi sa iyo nang wala? Sinabi ko na. Umalingaw-ngaw ang isang boses hanggat maaari, napatingin ang karamihan sa tunog, si Max ang nagsalita. Natigilan si Taylor at saglit na hindi nakariyak. Sinabi pa ni Max, Taylor, naintindihan ko na ang kwento ng pangyayari. Sa mahigpit na pagsasalita, si Nico ay nasa pagtatanggol sa sarili, at wala siyang kasalanan. Sa makatuwid, ipinapahayag ko na si Nico ay maaaring ilabas sa lugar. Sa kabaligtaran, ang iba't ibang kriminal na katotohanan ng gang ni Dan ay kailangang imbestigahan ng malalim, at ang masasamang puwersang ito ay aalisin. Chief Henderson? Ito? Hindi napigilan ni Taylor na magsalita, para sabihin na napakadaling hayaan si Nico, ayaw niya talaga, inaalala ang lahat ng uri ng kasamaan ng bastard, gusto niyang ilagay ito ang bastard ay isang mabuti. Ideya. Wala pang tao sa istasyon ng pulisya na nang molest siya sa kanya at nag-walkout ng hindi nasaktan. Nico na ito kung inilabas sa lugar, ito ay itinuturing na masira ang nauna. Taylor, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sinasabi ko?
Kumunat ang noo ni Max. Nakita ni Matt ang sitwasyon at nagmadaling hilahin si Taylor sa isang tabi, nakangiti niyang sinabi, si Nico ay talagang walang malaking pagkakamali, si Chief Henderson ay personal na nagtanong kahit na hindi maaaring magkamali. Nico ikaw ngayon ay naibalik sa kalayaan. Bahagyang ngumiti si Nico at sinabing, kung ganon, hindi komportable na manatili ako rito. Chief Henderson? Detective Kane? Matt, tapos aalis muna ako. Kailangan kong magtrabaho bukas. Medyo natarante si Kay, akala niya malaking krimen ang ginawa ni Nico, at least, makukulong siya sandali, at handa pa nga siya sa pag-iisip para makulong si Nico. Kaya naman, nagsimula na siyang magplano na maghanap ng abogado para kay Nico. Sinong mag-aakala na ilalabas si Nico on the spot na parang walang nangyari? Buti na lang talaga ang mangyayari kaya hindi na nagtanong pa si Kay at sinundan si Nico patungo sa labas ng police station. Inihatid ni Max si Nico hanggang sa labas ng istasyon ng pulis, mukhang magalang ang kanyang mukha. Hindi pa rin maintindihan ni Taylor, hindi niya alam kung bakit personal na darating si Max para palayain si Nico, at tila napakagalang din sa bastos na ito, galit pa rin siya sa kanyang puso, habang pinapanood si Nico na dumaan sa harap ng kanyang mga mata, hindi maiwasang mapaungol. Inikot ni Nico ang kanyang ulo para tingnan si Taylor, ngumiti at sinabing, Detective Kane alam kong isa kang mapang-uyam na magaling na pulis. Ngunit ang iyong nagninangas na init ng ulo o upang baguhin ang isang mahusay, huwag makakita ng isang lalaking gwapo sa hinaharap upang direktang tumalunsa, ito ay takutin ang mga tao. Kung hindi mo babaguhin ang iyong naiinip na ugali, paano ka magpapakasal sa hinaharap? Ang komentong ito ay muling nagpasiklab sa galit ni Taylor, galit na galit at sinabi sa inis na boses, Nico, gusto mo nang mamatay, hindi ba? Huwag mong hayaang mahuli kita sa akto, Natawa na lang si Nico sa nagbabantang babala. Matapos lumabas ng police station at magpaalam kina Max at Matt, sumakay na rin si Nico sa kotseng minamaneho ni Kay at umalis. Gabi na noon. Ang gabi hangin pamumulaklak na may isang maliit na kol, ang bintana ng kotse kalahating bukas, hayaan ang gabi hangin pumutok buda, ngunit din ng isang maayang kasiyahan. Si Kay ay nagmaneho ng kotse nang hindi nagsasalita, ngunit ang marangal at malamig na hitsura ay medyo hilaw at malamig. This midnight, but also alarmed the beautiful principal to come, medyo overwhelmed talaga si Nico. Tiningnan niya ang magandang mukha ni Kay at sinabing, Miss Martino, iniistorbo talaga kita. Hating gabi na, at nagulat ka pa na pumunta sa istasyon ng pulis. Sa wakas ay ibinaling ni Kay ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nico at sinabing, Nico, talagang binaygo mo ako. Nakatulala at medyo hindi sigurado ang mukha ni Nico. Sa lahat ng nangyayari sa paaralan, talagang nasa mood ka na lumabas at makisali sa isang crowd fight, mayroon ka bang anumang responsibilidad? Sabi ulit ni Kay. Tumawa si Nico at sinabing, Miss Martino, makukuha ko lang ang hustisya para kina Theodore at Walter at sa mga estudyanteng dumanas ng pag-uusig. Paano ang hustisya? Anong hustisya ang nakuha mo? Ang paraan ba ng pagkakamit mo ng hustisya ay ang paraan ng pag-asa mo sa pakikipaglaban? Sabi ni Kay na walang magandang katatawanan. Alam ni Nico sa kanyang puso na hindi siya naiintindihan ng magandang principal o hindi niya naiintindihan ang kanyang paraan ng paggawa. Hindi niya ine-expect na maiintindihan ng iba, basta sarili niyang konsensya ang nasa linya. Kaya naman, hindi na nag-abalang magpaliwanag si Nico at sinabing, Miss Martino, everyone handles things differently. Para sa akin, kapag hindi nalutas ng tora ang problema, umaasa ako sa aking mga kamao. Maaari mo bang lutisin ang pangunahing problema sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong mga kamao? O kailangan mo bang pumunta sa istasyon ng pulisya para bawiin ka sa tuwing umaasa ka sa iyong mga kamao? Sabi ni Kay. So sa tingin mo kaya mong lutisin ang problema sa pamamagitan ng investigasyon ng pulisya? Bumalik at mag-imbestiga para malaman kung gaano karaming mga estudyante sa paaralan ang inuusig ng mga walang batas na elementong iyon sa mga nakaraang taon. Huwag subukan ng mga tuwiran sa mga walang pusong lumalabag, ang gayong pag-uugali ay tanda ng kahinaan sa kanilang mga mata. Kapag ginamit lang ang karahasan para sugpuin sila, malalaman nilang matakot. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at pagkatapos ay mukhang walang interes at sinabi, kalimutan mo na, iba ang paraan, hindi mo naiintindihan at hindi ako nag-abala na sabihin. Ikaw. Nagalit si Kay, biglang naramdaman na hindi sila dapat lumapit upang kunin ang bastard na ito, hindi ito sa kanila upang mahanap ang kanilang sariling galit na magdusa ng mabuti.
Pahina 57 Iba't ibang puwersa. Ako. Oaks-Hire University, Bamboo Residence. Isang itim na Mercedes-Benz Class E sedan ang bumilis at bumagal sa paghinto sa harapan ng Bamboo Residence. Bang! Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Nico mula sa passenger seat, napatingin siya kay Kay sa loob at nakangiting sinabi, Miss Martino, iniistorbo talaga kita this time. Magpahinga ka ng maaga at magkaroon ng magandang gabi. Magpapasalamat ako sa Diyos na hindi mo ako madadala sa gulo sa hinaharap. Sabi ni Kay sa inis na boses. Napatulala si Nico at natatawa, alam niyang galit pa rin sa kanya ang magandang principal dahil sa di umano'y tumakbo palabas ng grupo, hindi na siya umimik pa at hindi na niya sinubukang ipaintindi sa magandang principal ang kanyang mga kilos, kahit na sila ay hindi maintindihan. Wala siyang pakialam. Pagkatapos ng maraming taon sa Dragon Shade, nasanay na siya sa kabalintunaan ng pagpatay at pananakop. Sa makatuwid, para sa kanya, ang paghihiganti ng dugo ay dapat na paghihiganti ng dugo, ang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Theodore, Walter, sila ay binugbog? Upang sabihin na ang iba pang mga partido upang mabayaran ang ilang mga medikal na gastos o isang bagay tulad ng kalmado ang sitwasyon, siya ang unang tumanggi. Ano ang ilang dolyar na kabayaran? Sino ang hindi nakakita ng ilang mabahong dolyar? Makakabawi ba ang perang iginawad para sa pisikal na pinsalang ginawa? Kaya kapag nakatagpo ka ng ganoong sitwasyon, nirerango ni Nico ang unang prinsipyo ng paghawak ay ang pag-play pabalik, 10 beses sa 100 beses upang i-play pabalik. Magpaalam kay Kay, pumasok si Nico sa kanyang bahay, handa siyang maligo, at pagkatapos ay humiga sa kama upang makakuha ng isang magandang pagtulog, isang serye ng mga bagay ngayon ay talagang sapat na upang ihagis. Hindi alam ni Nico na ang pangyayari ngayong gabi ay parang isang mabigat na bomba na nakakuha ng atensyon ng lahat ng puwersa sa Oaks-Hire. Oaks-Hire, Dragon's Hall. Matatagpuan ang Dragon's Hall sa Hillbeaver, isang paikot-ikot na kalsada sa bundok na paikot-ikot sa Hillbeaver, diretso sa tuktok ng burol ay makikita ang isang napakalaking estate, ang estate ay estilong Victorian, partikular na maganda. Malalim na ang gabi, at maliwanag pa rin ang nag-iisang bahay sa gitna ng asyenda. Sa kalagitnaan ng bundok, isang itim na Audi A6 na sedan ang sumipol at pinabilis ang paikot-ikot na kalsadang ito sa bundok. Kung titingnang mabuti, ito ay tila baluktot na kalsada sa bundok sa magkabilang gilid ng mga bundok at kagubatan, paminsan-minsan ay may isang figure sa mga anino, mukhang alerto sila, nakatitig sa mabilis na itim na kotse ng Audi, kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kotse. Hindi nagpakita ang mga malabong figure na ito. Sa madaling salita, kung ang pagkakakilanlan ng kotse na ito ay hindi nakumpirma, ngunit ang ilang dayuhang sasakyan, ito ay hihinto kapag nagmamaneho lamang sa liku-likong kalsada sa bundok na ito. Tumili. Ang itim na Audi ay nagmaneho hanggang sa tuktok ng burol at huminto sa harap ng mga gate ng estate ng Dragon's Hall. Bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas sa kotse ang isang mukhang payat na puting lalaki, at mabilis siyang naglakad patungo sa lodge. Ang malaking bilya sa bundok, mayroon ding maraming mga kamay sa patrol, pagkatapos makita ang lalaking ito, ang mga kamay na ito ay may magalang na pagbati sa mukha, tumingin sa pagitan ng walang kapantay na sindak. Ang puting lalaki ay lumakad hanggang sa nag-iisang bilya, ang bilya na maaaring pahalagahan ang marangyang liwanag ng bulwagan, ang tanawin ng mga kasangkapan ay mukhang kakaiba, na nagpapakita ng pakiramdam ng mababangki, pinigilan na karangyan. Ang sofa sa bulwagan ay nakaupo sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mga 50 taong gulang o higit pa, ang kanyang mukha ay mukhang napaka-anormal, walang espesyal na namumukod tangi, sa mga kamay ng isang libro ay bumabaliktad. Halatang may naramdamang pumasok, bahagyang umangat ang kanyang mga mata, sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga mata, may nakatagong tipak ng makapal at walang hangganang pressure na lumalabas sa kanyang mga mata, agad na naging kakaiba ang kanyang hitsura na sa una ay tila normal. Nagbibigay ito ng impresyon ng isang higanti. Sa katunayan, siya ay isang higanti ng Oaks-Hire sa ilalim ng lupa at ang may-ari ng Dragon's Hall si Mr. Wetmore. Mr. Wetmore. Magalang na sabi ng maputi at malinis na lalaki habang papasok. Kim, bumalik ka na. Paano napunta ang balita? Si Mr. Wetmore ay mukhang pabaya habang nagsasalita, nakatingin muli sa librong nasa kanyang mga kamay. Ang pulisya ay ganap na nasangkot sa investigasyon pagkatapos natipunin ni Dan ang mga tao sa Neon Nightclub sa ilalim ng kanyang jurisdiction at nakibahagi sa isang armadong labanan.
Napasimangot si Mr. Wetmore, itinaas ang kanyang mga mata, at nagtanong, paano ang mga taong kinakaharap ni Dan at ng iba pa? Ano ang pinanggalingan? Ang pangalan ng tao ay Nico at siya ay isang security guard sa Oxford University. Sa puntong ito, napakaraming impormasyon lamang ang magagamit. Sabi ni Kim. Seguridad. Nagulat si Mr. Wetmore nang iangat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Kim, na ang kakayahan ay hindi niya kailanman kinwestiyon, at sino ang hindi kailanman magiging punong ehekutibo na kanyang itinalaga kung hindi dahil doon. Sa katunayan, sa Nine Dragons, bilang karagdagan kay Mr. Wetmore, na may malaking kapangyarihan, ang pinaka-nakakatakot na karakter para sa iba pang mga kalaban ay si Kim. May palayaw din si Kim sa Oxfire Lane Copperhead. Huwag mo siyang tignan na maputi at malinis ay medyo payat din, pero para pag-usapan ang malamig at lason, walang sino man ang maaaring maging tama nito. Naalis niya ang maraming problema at hadlang para kay Mr. Wetmore sa pamamagitan ng sarili niyang malupit at nakakalason na pamamaraan, upang siya ay pahalagahan ni Mr. Wetmore at magkaroon ng mataas na katayuan sa Nine Dragons na walang makakapantay. Napaka-capable at resourceful ni Kim. Nagulat si Mr. Wetmore na sa kakayanan ni Kim, talagang hindi na malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa Nico na ito, na isang malaking sorpresa sa kanya. Nakakatuwa. Nagawa ng isang security guard na patumbahin ang 12-dosenang tao sa paligid ni Dan. Naalala ko may 4 pang mersenaryo si Dan na kasama niya, at hindi man lang niya nakayanan ang lalaking ito. Nagsalita si Mr. Wetmore at nagpatuloy, kailan gumawa ang isang security company ng ganoong master? Saang security company siya galing? Mr. Wetmore, ayon sa impormasyong nahanap ko, ang taong ito ay hindi inirerekomenda ng kumpanya ng seguridad na magsilbi bilang isang security guard sa Oxford University. Sa halip, siya ay direktang na-recruit ng Oxford University. Sabi ni Kim. Walang alam tungkol sa pinagmulan ng taong ito. Hindi ko pa alam ang kalahati ng balita. Sabi ni Kim sabay iling. Isang binata na may misteryosong pinanggalingan at pambihirang kakayahan, maaaring gusto niya maging Panginoon dito. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Mr. Wetmore, mukhang mapanuksong sabi. Ilang mahuhusay na tao ang lumitaw sa Oxfire sa mga nakaraang taon. At kapag sinaktan nila si Mr. Wetmore, wala silang buto. Ibinuka ni Kim ang kanyang bibig, ang kanyang makitid na tatsulok na mga mata ay bumungad sa isang sinag ng malamig na aura, tulad ng isang makamandag na ahas na dumura ng mga titik, siya ay nanunuya at sinabing, Mr. Wetmore, sa tingin mo ba dapat mong alagaan itong Nico? Hindi. Ang bagay na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis, kaya huwag mo nang padalos-dalos sa ngayon. Paano si Dan at ang iba pa? Ang hanggal na ito ay namuhay ng payapa sa loob ng ilang taon at iniisip na siya ang emperador sa kanyang munang lupain. Siya ay naging walang kabusugan at mayabang. Ngayong nangyari na ito, tiyak na kukunin ng mga pulis ang hawakan na ito para maimbestigahan siyang mabuti. Sa madaling salita, wasak na siya. Kung matalino siya, hahanap ako ng paraan para mabigyan siya ng paraan para mabuhay. Kung siya ay tanga para sabihin ang hindi niya dapat sabihin, kung gayon walang saysay na panatilihin ang kanyang buhay. Mabuti. Mr. Wetmore, paano ang taong ito na si Nico? Paano natin ito haharapin? Mahiwaga ang pinanggalingan ng taong ito tapos damahin muna natin ang kanyang realidad. Hindi kailangang magmadali. Ang mahalaga ngayon ay kung paano panatilihing ari-arian ang celebrity entertainment. Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig, pagkatapos ay binaling niya ang kanyang mga salita at nagtanong, ano ang mga kamakailang paggalaw ng Craster Coffin at ng Tiger Gang. Sa ngayon, walang malaking galaw. Ngunit kamakailan lamang ay napakabilis na lumalawak ang industriya ng Craster Coffin, at hindi ko alam kung sinusuportahan ito ng gininto ang Panginoon o ng pamilyang iyon sa likod. Tungkol naman sa Tiger Gang, ang tigre na iyon ay tila napakatahimik din kamakailan, at walang kakaibang aksyon. Sabi ni Kim. Tumango si Mr. Wetmore at sinabi sa malalim na boses, ang tigre ay isang pambihirang tao, magaspang sa ibabaw, ngunit sa katunayan, siya ay napakaingat, at mas mapanlin lang. Anyway, bantayan ang Tiger Gang, at ipaalam agad sa akin kung may gagawin si Tiger. Oo. Tumango si Kim. Ikinawi ni Mr. Wetmore ang kanyang kamay at sinabing, bumaba ka muna. Tungkol naman sa Nico na iyon, makapangyarihan man siyang tao, malalaman natin pagkatapos ng ilang sandali. Kung mayroon kang pagkakataon, suriin ang higit pa tungkol sa kanyang pinagmulan, pinakamahusay na alamin ang lahat tungkol sa kanyang pinagmulan.
Sagot ni Kim, nagpaalam kay Mr. Wetmore at saka lumabas ng malaking Villa Hall. Ay. Pahina 58 iba't ibang puwersa. Ay. Ang Oakshire Outskirt, isang lumang kastilyo sa estilong Gothic ay lubhang kapansin-pansin. Ang matandang kastilyo na ito ay ang punong tanggapan ng mga puwersa ng Tiger Gang, bilang isa sa 3 pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Oakshire. Maaaring hindi kasing laki ng Nine Dragons ang puwersa ng Tiger Gang, ngunit para sabihin na ang Combat Power Index, maging ang Nine Dragons ay kailangan ding maging takot sa 3 puntos. Sa kaloob-looban ng lumang kastilyo ay may maliit na saradong Coliseum. Malalim na ang gabi, ito ay matatagpuan sa kaibuturan ng nakatagong arena, mahinang may putok ng tumutusok na eardrums ng tunog ng sipol ng tigre na dumaan at dumating, sipol na puno ng galit, uhaw sa dugo na intensyon, isang malansang hangin na napuno, sa tunog ng sumisipol na hangin ay dumaan at dumating. Ito ay isang gutom na tigre. Ang matinding kagutuman ay ang gutom na tigre na mabangis na pagtakbo na ganap na pinasigla sa labas ng gabi, ang pares ng amber na mga mata ay bahagyang namumula sa isang layer ng dugo, nakabuka ang bibig na tigre na sumisipol upang ipakita ang matutulis na mga pangil, ay patungo sa harap ng isang matibay na figure na sumusulpot. Sa loob ng arena na ito, mayroong isang figure na walang mga kamay at kamao na nakikipaglaban sa gutom na tigre na ito. Ang eksena ay sapat na gumagalaw upang madama ang mga tao. Kung tutuusin, ito ay isang higanteng tigre, at nasa estado pa rin ng gutom, kahit na 5 o 6 na walang armas na malalakas na lalaki ang nakatagpo, ay ang kapalaran na mapatay sa ilang segundo. Ngunit ang figure na nakikipaglaban sa nagugutom na tigre ay tila payapa, tila kalmado at hindi nagmamadali, at kahit minsan ang kanyang malaking kamaong bakal na diretso sa gutom na tigre ay tumutusok sa matutulis na mga kuko sa harap na direktang magkakasama. Sa labas ng Coliseum, ilang figure ang nakatayo. Para sa ganong sitwasyon sa Coliseum ay nakasanayan na nila, ngunit kapag ang tunog na iyon ay sapat na upang ang mga anit ng mga tao ay manhid ng pagsipol ng tigre, ang kanilang mga mukha ay hindi pa rin mapigilan ang ilang pagkibot. Halos 1 oras na ang nakalipas at hindi pa lumalabas si boss. Sa tingin ninyo, gaano katagal ang gutom na tigre na ito? Alalahanin ng huling pagkakataon na ang isang mabangis na brown na oso ay tumagal ng mga 3 buwan at kalaunan ay nilero hanggang mamatay ng boss. Ang mga boss ay talagang hilaw at mabangis, hindi maraming tao sa mundong ito ang naglalakas loob na kunin ang mga tigre, lobo at dalhin ang mga mabangis na hayop na ito bilang isang kasama sa kanilang sariling combat skills improvement, tama ba? Sa mga nakaraang panahon daw ay kailangang lusutan ni boss ang sarili niyang combat skills, kaya naman dinobol niya ang kanyang hard practice. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa combat, sino sa Oakshire ang nang-ahas na makipagkompetensya kay boss? Kaya, ang mundong ito ng Oakshire Underground Power ay sa huli ay kay boss, kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa labas ng Coliseum ay nagbubulungan itong iilang tao. Bigla na lang nakitang unti-unting huminahon ang paggalaw sa arena, na sinundan ng clang. Biglang bumukas ang makapal na bakal na pinto ng Coliseum, at lumabas sa loob ang isang matipunong lalaki na may pinong hubad na pang-itaas na katawan. Sa kanyang paglalakad palabas, ang isang mas marahas kaysa sa presyon ng hininga ng tigre ay agad na nagbigay daan, tulad ng isang overlord na bumababa, na nagdadala ng isang makapal na parang bundok na mapang-ipang puwersa, sapat na upang hayaan ang mga tao na pigilin na huminga. Maikli ang buhok, parisukat na mukha, makapal na kilay, mata na parang tigre, may hint of essence. Ang matibay na katawan ay parang bundok, naglalakad palabas, ang mga taong naghihintay sa labas ay nakaramdam na lamang ng kadiliman sa kanilang mga mata, na parang ang ilan sa kanila ay magkakasama, ay matatakpan ng figure ng taong ito sa harapan nila. Isang napakarahas at nakakatakot na aura ang lumabas mula sa figurang ito, tulad ng isang mabangis na tigre sa labas ng mundo, kung lumalamon ng mga nilalang. Boss! Agad na nagsalita ang ilang taong naghihintay sa labas na may hindi mapapantayang tono ng pagkamangha. Mula sa Coliseum ay lumabas ang mabangis na figure na ito ay tigre, iyon ay, ang amo ng Tiger Gang, siya ay hubot-hubad, ang katawan ng malalakas na kalamnan na hinagis sa bakal, na naglalaman ng hindi maisip na kapangyarihan ng pagsabog. Ang tigre ay natatakpan ng pawis, ngunit wala siyang nakitang anumang pinsala, sa isang gutom na tigre sa arena ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, ang kanyang katawan ay wala pa ring natitira na pinsala, ang puntong ito lamang ay sapat na upang makaramdam ng pagkagulat ang mga tao. Axe, ano ang pagmamadali mo para hanapin ako?
Tanong ni Tiger, ang kanyang tono ay mababa, ngunit may likas na awtoridad sa loob. Boss, may nangyari ngayong gabi, kaya gusto ko munang magsumbong sa iyo. Isang lalaking matigas ang mukha ang nagsalita, na may sarili niyang hindi mapapantayang matalas na aura, at sa isang sulyap ay alam niyang isa siyang mabangis na general. Siya ay walang iba kundi si Axe Melesh, na binyansagang, Axe, at Angno. Isang underdog ng Tiger. Oh! Bamulong si Tiger at sinabi, kung gayon, pumunta tayo sa lobby at pag-usapan ito ng detalyado. Oo. Tumango si Axe at sumunod sila sa pangunguna ni Tiger at lumabas ng arena. Lobby. Nagpalit si Tiger ng kanyang damit at nakaupo sa isang upuan na balat ng tigre, sa ibaba kung saan nakatayo ang isa sa mga senior figure ng Tiger Gang, na nakaharap sa Tiger at nagpapanatili ng pakiramdam ng pagkamangha, na ginagawa ring tila matingkad at solemn na ang kapaligiran sa lobby. Axe, sabihin mo sa akin, anong nangyari? Tanong ni Tiger. Boss, ngayong gabi ay tinapos ng pulisya ang 9 Dragons ng jurisdiction ni Dan ng Celebrity Entertainment, kasalukuyang naka-lockdown ang buong casino. Sabi ni Axe. Ang balita ay nagulat kay Tiger, na nakataas ang isang kilay at sinabing, meron bang ganyan? Paano ito haharangin ng mga pulis? Anong nangyayari dito? Ayon sa impormasyon, pumunta ang isang security guard sa Neon Nightclub, sumama si Dan kasama ang 40 hanggang 50 tao na may balak na supilan, na inakala na ang security guard ay binugbog lahat ng taong ito. Pagkatapos, dumating ang mga pulis at nahuli sila sa akto at dinala silang lahat. Sabi ni Axe, seguridad. Kumunat ang noo ni Tiger, pagkatapos ay ibinukan niya ang magkabilang kilay at sinabing, that's kinda interesting. Sigurado ka bang security guard lang talaga ang kabilang partido? Ano ang pangalan ng taong ito, nalaman mo na ba ang lahat? Ayon sa impormasyong pumasok, Nico ang pangalan ng lalaki at isa nga siyang security guard sa Oxford University. Kung tungkol sa kanyang pinagmulan, wala pa ring nalalaman. Nagsalita si Axe. Isang lalaking kayang talunin ang 12 ng mga elite na mandirigma sa paligid ni Dan, sa tingin mo ang kanyang pagkakakilanlan ay isang security guard lamang. Ngumisi si Tigre, pagkatapos ay nagsabi, ngunit ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Itong si Nico, in the future, pwede mong pansinin. Kapag tama na ang oras, maaari ka ring makipag-ugnayan. Kung magagamit ko ito para sa akin, iyon ay magiging mahusay. Boss, huwag kang mag-alala, gagawin ko ito. Sabi ni Axe. Pinag-isipan ito ng Tiger at pagkatapos ay sinabi, kung tama ako, ang 9 Dragons ay magbabalangkas ng iba't ibang aksyon laban sa Nico na ito sa hinaharap. Kung kinakailangan, maaari rin kaming tumulong tulad ng pagbibigay ng ilang impormasyon o isang bagay. In short, ipadama nitong si Nico ang inilabas nating goodwill. Siya ay may napakalakas na katawan, ngunit sapat din para mabigla ang 9 na dragons. Tungkol naman sa celebrity entertainment, ngayong hinarang na ito ng mga pulis, pagkakataon na natin ito. Gawin ang lahat ng aming makakaya upang makontrol ang celebrity entertainment, na magiging isang nakamamatay na dagok sa 9 Dragons. Boss, paano tayo mag-aagawan? Hindi maiwasang magtanong ni Axe. Tumikim si Tiger, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata, isang dampi ng uhaw sa dugo na layuning pagpatay ay kumalat, tulad ng isang mabangis na tigre na nagbubunyag ng madugong mga pangil, sinabi niya, nasira ang gang ni Dan, sa pagkakataong ito, Mr. para kunin ang celebrity entertainment. Kami na ang bahala. Kung makatagpo tayo ng mga balakid, hindi natin sila kayang labanan at patayin. Ang puso ni Axe ay namangha, sa susunod na sandali, siya ay nag-alab sa diwa ng labanan, sinabi sa malalim na boses, Boss, naiintindihan ko. Pagkatapos ay pumunta at mag-ayos kaagad, ang bagay ay kailangang gawin ng mabilis para mahuli ang 9 Dragons. Kinawian ni Tiger ang kanyang kamay at nagsalita. C059 Satan Operation Group. Hardin ng Waterbank. Isang itim na Range Rover off-road na sasakyan ang bumilis at nagmaneho papunta sa upscale villa area bago huminto sa harap ng ika-6 na single-family home. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang matipuno at matigas ang ulo. Ang kanyang mukha ay lumitaw na labis na walang malasakit, ang uri ng kawalang interes na sumasalungat sa lahat ng buhay, ang kanyang sariling hininga ay lumitaw na lubhang kalmado, hindi nakikita ngunit may bakas ng galit sa pagsasabog, hayaan ang mga tao na tumingin at matakot. Ito ay walang iba kundi si Jude, ang full-time bodyguard ni George. Pumasok si Jude sa loob ng villa, umakyat siya sa ikalawang palapag at sumigaw ng, Guro.
Ngunit tugon, sa halip ay mahina niyang narinig mula sa isang silid sa ikalawang palapag ang isang pagsabog ng kaakit-akit hanggang sa buto. Hindi na nagulat si Jude sa sitwasyong ito, lumingon siya sa unang palapag at matiyagang naghintay sa bulwagan. Sa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag, si George ay nalilibang sa katawan ng isang babae. Nagkalat ang iba't ibang props sa kwarto, at ang babae ay nakagapos din na may mantsa ng dugo sa katawan, na para bang inabuso. George ay vent after, hingal na lang ito para bumangon, naghanap ng damit na isusuot. Tulad ng para sa kama, ito ay kilala bilang ang pinakamagandang anchor sa Oxfire kagandahan, hindi siya nag-abala upang tumingin muli dito, hindi man lang kumala sa kabilang partido, ito walk out. Sa kapangyarihan ni George, lahat ng uri ng babae ay nasa kanyang beck and call, at ang magandang host na ito ay isa lamang sa kanyang maraming lihim na manliligaw. Kanina lang umakyat si Jude at sumigaw, narinig niya. Kaya't nang matapos siya ay tinulak niya ang pinto at naglakad patungo sa unang palapag. Kahit na nailabas ang kanyang pagkadismaya, nanatili ang galit ni George, at masama ang kanyang kalooban dahil nakatanggap siya ng balita mula kay Dean, ang direktor ng opisina ng presidente ng Oxfire University, na kahit na binugbog ni Nico si Billy at ilang iba pang mga estudyante sa kanyang kapasidad bilang isang security guard, hindi pa rin siya haharapin ng school, pati patalsikan. Hindi pa rin ito haharapin ng paaralan, pati patalsikan ito. Ibig sabihin, may nasa likod si Nico at kahit ang Oxfire University ay walang karapatan na paalisin si Nico nang walang pahintulot. Ito ay gumagawa ng George's plano na bigo, sa ilalim ng galit, siya ay ngayong gabi ay upang tawagan ang magandang host na ito upang ilabas ang kanyang galit, ilang pang-aabuso ravaged. Ganun pa man, bigo pa rin itong mawala ang apoy sa kanyang puso, basta ang isipin na magkatabi sa kanyang isipan sina Nico at Claire ay labis na hindi nasisiyahan ang kanyang puso. Sanay na siya sa pagmamataas sa Oxfire University at walang sino man ang nang-ahas na suwiin siya, at si Nico ang nauna. Bumaba si George sa unang palapag at nakita si Jude at sinabi niya, "Any news?" Nakipagsagupaan si Nico sa mga puwersa ni Mr. Wetmore ngayong gabi. Ang Dan ni Mr. Wetmore daw ay pinalo ni Nico, at hindi lang iyon, lahat ng tauhan ni Dan ay winasak ni Nico. Sabi ni Jude. Natigilan ang mukha ni George, at pagkatapos ay kumunat ang noo niya at sinabing, ito lang ang trabaho ni Nico. Talaga, siya lang ang gumawa nito. Huminga ng malalim si Jude sa sinabi nito, bakas pa rin sa kanyang walang pakialam na tingin ang pagtataka. Sa anumang kaso, ang lakas ng Dangang, na siya lamang ang nakayanang talunin, ay naging dahilan upang siya ay maging alerto. Noong una ay akala niya ay kaunti lang si Nico, ngunit ngayon ay tila nagkamali siya ng paghusga sa mga kakayahan ni Nico, isang taong kayang magpabagsak ng 12-12 ng mga elite na manlalaban ay isang mabigat na kalaban kahit paano mo ito ilagay. Kaya si Nico ay hindi simple, medyo may totoong talento. Nakangising sabi ni George. Hindi humanga si Jude at sinabing, yung mga taong nasa ilalim ng gang ni Dan ay mga manloloko lang sa kalye, hindi hihigit sa ilang kilo. Gayunpaman, ang Nico na ito ay talagang hindi dapat maliitin. Hindi siya mapaalis ng Oxfire University sa kanilang tabi at parang may tao sa likod niya. Labis na inis ang loob ko. Sabi ni George. Guro, ngayon ay sumasalungat si Nico sa mga puwersa ni Mr. Wetmore, dapat ba nating hintayin kung ano ang mangyayari? Tanong ni Jude. Isang sinag ng karahasan ang sumilay sa mga mata ni George nang sabihin niya sa malamig na boses, hindi ako makapaghintay. Gusto ko lang mawala siya agad sa paningin ko. At saka, nasaktan niya ako, at hindi ako sanay na gumamit ng kamay ng ibang tao para ipaghiganti ako. Kung nasaktan niya ako, hahayaan ko siyang mamatay. Ang titig sa mga mata ni Jude ay lumubog habang dahan-daang sinabi, kung ipipilit ng guro na alisin siya, ang tanging paraan upang gawin ito ay hanapin ang mamamatay tao na living graves. Living graves. Napatingin si George kay Jude. Tumango si Jude at nagpaliwanag, ang Living Graves ay ang pinakamalaking assassin organization sa bansa. Ang organisasyong ito ay lubhang malihim, at mula nang itatag ito, hindi pa ito nagkaroon ng talaan ng mga pagkamis. Hanggat sapat ang sweldo nila, kaya nilang pumunta at pumatay ng sinuman. Biglang kumislap ang mga mata ni George at nagtanong, maasahan ba ang organisasyong ito? Mahigpit na pinuprotektahan ng Living Graves ang impormasyon ng employer, at ang unang layunin ng organisasyong ito ay maging tapat at maaasahan sa employer. At ang organisasyong ito ay may katangian, ibig sabihin, hanggat ginagawa nila ang gawain ng employer, pagkatapos ay matagumpay silang matatapos. Sabi ni Jude.
Tumango si George, may malamig na kislap sa kanyang mga mata, at sinabing, ang ganda talaga. Kaagad kang makipag-ugnayan sa mga asasin ng organisasyon, magpadala ng isang bihasang mamamatay tao, at alisin ang Nico na ito nang hindi napapansin. Huwag mag-alala tungkol sa gantimpala, hanggat gusto mo. Isa lang ang kailangan ko, at iyon ay ang gumawa ng malinis na trabaho, at huwag nang mag-imbestiga sa aking ulo pagkatapos, unawain mo. Huwag kang mag-alala master, gagawin ko ito. Sabi ni Jude. Isang malamig na ngiti ang bumungad sa gilid ng bibig ni George, at hindi niya napigil ang sabihin sa sarili, isang security guard lang, how dare you fight against me? Hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Ngunit ang dahilan ng iyong pagkamatay ay hindi lamang dahil nasaktan mo ako, ngunit pinaramdam mo sa akin ang pananakot. Mas mabuting mamatay ka na maaga kaysa mamaya. Bamboo Residence, likod bahay. Naligo si Nico at inilipat ang isang maliit na bangko upang maupo sa likod bahay, ninanamnam ang bahagyang lamig ng mapanuksong simoy ng gabi. Sa tabi ng magandang principal's house ay pinatay na ang ilaw, I think it should be rest. Snap! Si Nico ay nagsindi ng sigarilyo, huminga ng malalim, at pagkatapos ay ibinuga ang usok, ang isang matigas na linya ng mukha sa usok ay bahagyang nagpapakita ng isang dampi ng malalim. Unang araw niya iyon sa Oxfire, at siya mismo ay hindi inaasahang makakaranas ng ganito sa isang araw. Ang chain reaction na idinulot niya sa Oxfire ngayong gabi nang mag-isa siyang pumili ng gang ni Dan, hindi niya inisip iyon, iniisip niya ngayon ang sarili niyang kapangyarihan, Satan Operation Group. Hindi ko alam kung kamusta na si Iron, Spear, Baron, Lady S at yung iba pa. Last time na nakontak ko sila sabi ko pupunta ako ng Morocco para magsagawa ng mission para sa Bounty Alliance, pagkatapos ng mission nila, gagawin ko. Sabihin sa kanila na umalis na ako sa Dragon Shade. Bulong ni Nico sa sarili. Ang mga taong pinag-uusapan niya ay ang magkakapatid na bakal sa Satan Operation Group, na isa ring Legion Force na binuo niya sa madilim na mundo. Marahil ay hindi naiintindihan ng iba ang dahilan kung bakit siya nagpumilit na huminto sa Dragon Shade, ngunit ang mga kapatid ng Satan Operation Group ay dapat na maunawaan, iyon ay, upang mas mahusay na makitungo sa isang higanteng puwersa sa madilim na mundo Night Shadow. Malinaw na nalaman ni Nico, isang buwan na ang nakalipas Amazon Rainforest sa operasyon, ang kumpleto sa gamit ng mga mersenaryo ay ang mga puwersa sa ilalim ng utos ng Night Shadow. Dati ang Dragon Shade ay mayroon ding mga mandirigma na namatay sa pagkubkob ng Night Shadow, kasama ang operasyon ng Amazon Rainforest na si Jimmy apat sa kanila, na nagbibilang ng 8 Dragon Shade ay napatay ng Night Shadow sa ngayon. Bilang karagdagan sa mga mandirigma ng Dragon Shade, ang Satan Operation Group ni Nico na itinatag sa mundo ng kadiliman ay mayroon ding mga mandirigma na namatay sa pagkubkob ng Night Shadow. Isa itong awayan ng dugo, isang hindi masisira na awayan ng dugo. Sa kanyang buhay, ipinangako ni Nico na pauksain ang Night Shadow at ganap na pauksain ito upang aliwin ang mga nahulog na kapatid na iyon. Gayunpaman, napakalaki ng Night Shadow, na may napakaraming eksperto at malalakas na tao, na hindi makatutuhanang labanan ang Night Shadow ng mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang huminto si Nico sa Dragon Shade, malaya siyang bumalik sa lungsod para mag-recruit ng mga tao, pumunta sa madilim na mundo para mag-recruit ng malalakas na tao, para palakihin ang sarili nilang kapangyarihan ng hakbang-hakbang, para magkaroon ng kapital para labanan ang mga ganyan. Isang malaking puwersa bilang Night Shadow. Mga kapatid, malapit na tayong lumaban ng magkatabi at masakop ang madilim na mundo. Bumuga ng usok si Nico mula sa kanyang bibig at bumulong sa sarili. C060 Love Breakfast. Maaga kinaumagahan. Katok, katok, katok. Tulog pa rin si Nico nang may kumatok sa pinto at nagising siya sa pagkataranta. Nag-alarm siya at naisip niyang na-overslept siya nang may lumapit na security guard para sigawan siyang tumayo at pumasok sa trabaho, dinala niya ang telepono sa gilid ng kama at nakita niyang alas 7 pa lang, kalahati ng hapon. Oras mula sa oras na itinakda niya ang alarma. Medyo nagulat si Nico, iniisip kung sino ang kumakatok sa pinto ngayong madaling araw. Gusto mo bang matulog ang mga tao? Huwag hayaan ang mga tao na magkaroon ng isang tahimik na panaginip ng sex. Nagpatuloy ang katok sa pinto, at bilang huling paraan, kinailangan ni Nico na bumangon sa kama at dumiretso sa paglalakad para buksan ang pinto, na hindi malinaw na binibigkas, sino ito?
Sa sandaling bumukas ang pintuan, bumungad sa amin ang bango ng babae, ang inaantok na mga mata ni Nico ay bakas din ang magandang mukha na parang taong nasa isang painting, pinaghihinalaang anghel sa panaginip. Ngunit bago pa makapag-react si Nico, ang anghel na ito ay sumisigaw sa gulat. Ah! Ah! Isang tunog ang nahulog, isang tunog ang muling tumaas, at ang pangalawang hiyawan ay mas malakas at malinaw. Natigilan si Claire, puno ng dismaya, ang buong pangyayari ay sadyang hindi makapaniwala, tinitigan niya ng diretso si Nico at hindi maiwasang sabihin, ano ka ba, ano ang sinisigaw mo? Nawala rin ang huling pahiwatig ng pagtulog ni Nico, bumalik siya sa kanyang katinoan, malinaw na nakita si Claire na nakatayo sa kanyang harapan, sinabi niya sa magandang kalooban, kaninang madaling araw upang buksan ang pinto upang marinig ang tunog ng mga multo, na natakot ako, okay. Hindi normal ang sumigaw kapag natatakot ka. Hindi pa nga kita natatanong maaga ka namang kumatok sa pinto ko, pero sumisigaw ka pa, handa mo akong takutin sa sakit sa puso di ba? Bahagyang namula si Claire, nagngalit ang mga ngipin at binigyan ng tingin si Nico, kalahating galit, kalahating namumula, ikaw, lumabas ka ng walang suot, nang aapi ka ng mga tao di ba? Ako, pwede bang huwag akong sumigaw? Natigilan si Nico, sa kanya napansin na naka-underwear siya, or very flirty bright red. It is really no wonder na tumili si Claire sa unang tingin. Sinasabi ko Miss Hardy, huwag kang lumingon, saan nakatingin ang iyong mga mata. Diretsyong sabi ni Nico, makapal ang balat at nahihiya sa imaheng ito na nakaharap sa isang maliit na babae, nagmamadaling bumalik sa bahay, naghahanap ng damit at pantalon na isusuot. Bakit hindi ako maglakas loob na tingnan ito kung maglakas loob kang suotin ito? Sagot naman ni Claire at mag-isa ring naglakad papasok sa bahay ni Nico. Sa wakas ay napagtanto ni Nico na may mali at tumingin siya kay Claire nang may kaina-hinala at sinabing, anong ginagawa mo rito sa akin? Naghahatid ng almusal sa iyo. Nagkaroon ako ng napakasarap na pansit sa isang tindahan ng pansit sa labas ng campus, kaya ibinalik ko sa iyo. Nagsalita si Claire, parang natural ang tono niya, parang normal lang ang ganoong galaw. Almusal. Natigilan ulit si Nico, hindi iyon ang punto ng tanong, sabi niya, hindi, I mean paano mo nalaman na dito ako nakatira? Hindi ko alam na dito ako nakatira hanggang kahapon, at alam mo talaga. Nakangiting sabi ni Claire, nakaharap sa'yo ang balcony ng dorm ko dito, nagkataon na nakita kitang naglalakad dito sa balcony, kaya nahulaan ko. Paano mangyayari ang ganoong pagkakataon? Si Nico ay mukhang kalahating loob, ngunit walang paraan upang tanungin ito, kaya kailangan niyang gawin ito. Kung tutuusin, hindi nagkataon na si Claire ay dumiretso mula sa opisina ng mga tauhan ng Oxford University nang malaman niyang si Nico ay tinitira sa Bamboo Residence. Naku, ito na ang noodles na dinala sa iyo, bilasan mo na kainin mo, baka mabuukol ang noodles. Nagmamadaling sabi ni Claire. May kakaibang pakiramdam si Nico sa kanyang puso na ang magandang dalagang ito ay gumising ng napakaaga para maghatid ng almusal sa kanyang sarili. O ito ba ay isang almusal ng pag-ibig? Kung ito ay lumabas, ang mga lalaki ng Oxford University ay sasali sa krusada. Sa anumang kaso, mayroong tulad ng isang paaralan beauty queen personal na magpadala ng almusal sa paglipas ng, ay ang isang tao ay pakiramdam proud ay ipinadala sa pinto, huwag kumain para sa wala. Naghilamos lang si Nico, naglakad palabas at umupo sa mesa para simulan ang pagkain nitong mapagmahal na almusal. Hindi nagtagal, hindi na makakain si Nico, nakita talaga niyang pumasok si Claire sa banyo, at saka lumabas na may hawak na mop, at nagsimula na talagang maglinis ng bahay. Hoy, anong ginagawa mo? Wala akong sinabi tungkol sa pagkuha ng isang bellhop. Wala rin akong pera para bayaran ka. Nainis si Claire dito, may bahid ng tubig sa dulo ng daliri niya kay Nico, at masama ang pakiramdam, sino ang gustong magbayad? May cleanliness fetish ako, marumi at magulo ang tingin ko sa bahay mo, hindi komportableng manatili, kaya lilinisin kita. Nilanat ka ba kagabi? Hindi ito mag-aapoy sa iyong utak, tingnan ko. Lumapit si Nico at hinawakan ang noo ni Claire. Hinampis ni Claire ang kamay ni Nico at sinabing, ikaw ang may lagnat. Kumain ka na ng noodles mo. Paano ka naninirahan sa gayong maalikabok na bahay? Sa tingin ko ay maganda ito. Seryosong sabi ni Nico. Siya ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso, mag-isip kapag wala sa aksyon, hindi banggitin ang isang bahay, matulog sa isang tolda ay itinuturing na isang nangungunang kasiyahan.
Mas madalas kaysa sa hindi, sila ay nasa mga bundok at kagubatan, nakasandal sa mga puno upang umidlip, ang isang maliit na mas advanced ay upang makahanap ng isang tuyo na punto ng yungib, pagtula sa ilang mga nahulog na dahon upang magsinungaling ng isang kasinungalingan. Iyon lang ang iyong pamantayan, sa aking pamantayan ay hindi ito gagana. Katwiran ni Claire ang pagbubukas at pinagpatuloy ang paglilinis ng Tame Time. Ang kanyang mapuputi at maisla na mga kamay ay parang hindi hinahawakan ang tubig sa bukal, may hawak na basahan, pinipiga ang mop, mula sa mga kasangkapan sa bahay hanggang sa sahig, at maging ang mga sulok at siwang ay hindi natitinag, lahat ay nasa seryosong paglilinis. Si Nico ay mukhang tulala, biglang dumating ang balak, sa katunayan ay hindi siya paghahanda sa pag-iisip. Pumasok na si Claire sa banyo sa puntong ito, at sa sumunod na sandali, nawalan na ng malay ang boses niya, bakit ang daming maduming damit? Ha! Mayroon ding isang pares ng damit na panloob, sabi ko Tio Magnus, ganito ba ang pagpapalit mo ng iyong damit na panloob at itatapon kung saan-saan? Kalokohan! Nahihiya na lang si Nico, kahit na walang hiya sa pakiramdam na medyo nag-iinit ang kanyang lumang mukha, hindi na makapaghintay na makakita ng bitek sa lupa. Ang mga damit na pinalitan niya kagabi pagkatapos maligo ay itinapon sa banyo, na nagbabalak na makaipon muli at ihagis ito sa washing machine ng sabay-sabay, at hindi niya inaasahan na darating si Miss Hardy ng madaling araw upang maghatid ng almusal at maging isang oras-oras. Manggagawa. Wow! Nang mga sandaling iyon, galing sa banyo ang tunog ng tubig na lumalabas sa gripo. Nagbago ang mukha ni Nico, si Miss Hardy ay hindi naglalaban ng sariling underwear, tama ba? Paano kaya ito? Paano ko titingnan ang mukha ko pagkatapos? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumakbo si Nico patungo sa banyo, binuka ang kanyang bibig at sumigaw, tumigil ka, huwag kang maghugas, ah. Sumugod si Nico sa loob ng banyo, basang-basa na ang sahig ng banyo, at nagkalat din ng bula, dahilan para sumugod si Nico, agad na dumulas ang mga paa at na-outbalance ang katawan. Tito Magnus, mag-ingat ka. Sigaw ni Claire, nagmamadaling lumapit para abutin at hilahin si Nico. Sa katunayan, hindi nakakatulong si Claire sa pisikal na kalidad ni Nico upang ma-adjust ang balanse. Ngunit nang humarap si Claire para hawakan, mad-ulash din ang mga paa niya, hindi lang nakakatulong, nahulog din ang buong tao kay Nico. Nagdadalamati si Nico, ano pa nga ba ang masasabi niya, para hindi masaktan si Claire, kailangan niya maging una ng tao, hawak-hawak ang mga paa ni Claire sa bewang matapos bumagsak sa lupa. Nico, asshole, bakit ang aga-aga sumisigaw ka? Ang ingay mo, bakit hindi mo hayaang magpahinga ng maayos ang mga tao? Biglang dumating ang boses ng magandang prinsipal, na sinundan ng tunog ng mga yabag ng paa. Galit na pumasok si Kay sa bahay ni Nico, ngunit walang tao. Ha! Nasaan ang lahat? Nagulat si Kay nang may narinig siyang gumagalaw sa banyo, agad siyang lumapit at nakita niya ang eksena ni Nico na nakahawak kay Claire sa sahig. Claire, paano naging ikaw? Natigilan si Kay, halatang kilala niya si Claire, and the next moment she realized what is going on, biglang naging blow ang mukha niya at napag-alitan, bastard, you just came to the schoolgirls to do it. Ano gusto mo, may gusto ka bang iPlot? Bitawan mo si Claire, kung may kinalaman ka sa akin. Nagdilim ang mga mata ni Nico at muntik na siyang matamba. Anong kasama nito?